Sa oras na ito ay nais kong bumasa sa aklat ng Matthew chapter 3. Babasahin ko na rin para dire-diretso na tayo mamaya. Sa book of Matthew chapter 3, from verse 4 up to verse 9, ay babasahin ko ang mga talatang ito. Sabi dito, now, verse 4, now John himself had a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem was going out to him in all Judea and all the district around the Jordan, and they were being baptized by him in the Jordan River, as they confessed their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruit in keeping with repentance." And verse 9, "And do not suppose that you can say to yourselves, 'We have Abraham for our father.' For I say to you, that from these stones, God is able to raise up children to Abraham." Praise God. Ang Panginoon ang magpala sa mga salitang binasa na. Muli natin sabing amen. Purihin ng Diyos, mako po tayo sa oras na ito. Isang mabiyayang hapon sa bawat isa sa atin. At bagamat nagkaroon tayo ng konting adjustment sa ating schedule dahil kanina paggising ko ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at niisip ko magiging hindi tayo komportable sa pagbabiyahe at pagparito sa gawain. Pero gayon pa man, salamat at sa inyong pakikibahagi sa ganitong bagay. Salamat sa mga gawa ng Panginoon sa atin. At maasa tayo na ang Diyos ay binanggit ko nakaraan, God is still in the salvation business. Kaya say amen to that. Ang Diyos ay nasa business pa rin ng pagliligtas, pagtawag ng mga kaluluwa sa huling maaraw na ito, and yan ang ating patuloy na expect sa huling araw na ito. At alam natin na hindi sino man sa atin ang tumatawag, wala sa atin ang kakayanan para tumawag, pero binigyan tayo ng right o isang privilege na tayo ay magbahagi ng kanyang mga salita. At ang privilege na ito ay ating gamitin at ngunit sabi ng ating Panginoon ay sa isang talata sa John chapter 6, ay walang sino mang makakalapit sa akin maliban siya ay palapitin ng Ama. Yan ang katotohanan. So walang sino man, kahit ubusin natin ang ating galing para mag-witness, para mag-share, pero ang Panginoon ang siyang tumatawag talaga. Siya ang sabi rito ng verse na yan, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day." So, but let's expect na ang Diyos ay patuloy na tatawag ng kanyang mga anak, na mga nakatalaga sa buhay na walang hanggan. So, salamat, sarap marinig ang mga gawa ng Panginoon. Naalala ko na last yung first Sunday natin na nagkaroon tayo ng one-day fasting ay si Brother Lyobi ay idinala niya sa prayer yung kanyang mga anak. At that was Sunday, at pagdating ng Thursday ay narinig natin yung testimony ng kanyang anak na talagang pinakita yung pagpapagaling ng Panginoon. Well, alam nyo, it seems na ang ganitong senaryo, ang ganitong pangyayari ay nakita na natin sa banal na kasulatan.
Merong isang babae na naubos na ang kanyang pera. Dati siyang mayaman at na-reduce siya sa isang halos naubos ang kanyang kayamanan na walang, imagine 12 years. 12 years na naghahanap siya ng kagalingan. Pumunta siya sa mga magagaling na mga physician, I think, sa sino man ang pinakamagaling sa kanyang panahon, mga dalubhasa sa kanyang panahon, dahilan siya ay merong pera, pero it came out na naubos ng lahat, pero it grew worse and worse. Ito'y patuloy lamang na lumalala. But, nang kanyang marinig about Jesus, when she heard about Jesus, nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, na si Jesus ay nagpapagaling at somehow ang ating Panginoon ay kapag siya ay hinahawakan ay merong virtue kumakawala sa kanya. I don't know kung saan ito, alin dito ang nauna, maring ito ay revelation ng Panginoon sa puso ng babaeng ito. And after that, ng ganitong karanasan, marami ng mga taong gustong humipo sa kanya. Pero meron siyang isang kapahayagan after she heard about Jesus at kanyang sinabi, kung mahahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling sa aking karamdaman. And that's what exactly happened. Yun ang bagay na nangyari. So, after ng prayer ng mga magulang ng ating kapatid, at alam kong tayo rin naman ay nag-pray, at merong pagbabago dun sa puso ng anak ng ating kapatid, and she starts to, siya nagpasimulang sinubukan. Bakit di ko subukan? Dahilan dati raw ang kanyang prayer ay mostly nakapokus siya sa kanyang lahat na academic. Laging merong exam, merong kinakailangan mag-aral, so on and so forth. Pero dahilan yung kanyang nararamdaman ay lumalala na at talagang nakakabother na. At actually, nung nakaraang nakita kami doon sa Candelaria, talagang pinakita niya yung bahagi ng binti niya hanggang sa parte ng hita na namumula. Pero nang siya'y kanyang subukan ang Panginoon. Nang kanyang subukan ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, nakita ang isang paggawa ng Panginoon. Well, maaaring sabihin natin, di ba, dinala siya sa merong gamot na binigay sa kanya. No matter, brothers and sisters. Dahilan, ang Diyos ang siyang gumagawa ng lahat ng bagay. Imagine na narinig natin, libo-libong pera na, almost hundreds of thousands na ang naubos para lamang doon sa ganung klase ng karamdaman. Pero in just an instant ay siya ay nagpray, pinagkatiwala sa Panginoon, and then ang Diyos ay gumawa. And 2 days pa lang ay nakita niya yung resulta at yun ay pinakita sa amin. At sabi niya dati, hindi raw siya nakakapag-dress, lagi siya nakapantalon. So, pwede cover, pero kapag lumalala na ang karamdaman ay hindi na rin ito madali. Pero salamat sa Panginoon. At ang pinaka-mainam doon na ating narinig ay yung puso niya na convert sa Panginoon. So, purihin ang Diyos. So, by the grace of God, let's continue to pray na ang Diyos ay mas maluwalhati at gumawa pa sa buhay ng kapatid na ito. So, ang mga bagay na yan ay ating naasahang gagawin pa ng Panginoon. So, let's continue praying na ang Diyos ay patuloy na gumawa siya. At sa mga bagay, minsan sa aking prayer ay minsan ang paraan ng Panginoon ng kanyang pagtawag sa mga kaluluwa ay siya mismo ang gumagawa ng mga sirkumstansya. Do you believe that? Ang Diyos ang gumagawa ng sirkumstansya at ang mga bagay na ito ay nagiging daan upang
ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili, ipakilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, at kapag nakita niya, then ang tao mismo ay makukumbinsi sa bagay na ito. Last Thursday ay meron tayong isang bisita noong nakaraang Thursday na ating dinala rin sa prayer, at ito ay bayaw rin naman ni Sister Lisa, at siya ay meron siyang naramdaman, bagamat ayon sa kanya ay ito ay congenital o bata pa siya, naramdaman niya na. But itong lately ay medyo na meron siyang kakaibang bagay na naramdaman. Nung makausap ko siya after ng gawain, ay may mga panahon daw na bigla siyang nagigising. Tulog siya, malalim ang pagkatulog niya, bigla siyang napapabangon na mayroong something siyang nararamdaman sa kanyang sa kanyang puso. At yun ay ating dinala sa prayer last Thursday. So, dalangin natin ang Diyos ay gumawa sa uling araw nito. The only thing that we can do is to pray for them, to lay hands on the sick, at ang pangako ng Panginoon, lay hands on the sick and the sick will recover. Yan ang Mark chapter 16. Patong ang kamay sa may mga karamdaman at idalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at ang Panginoon ay gagawa. So, hindi yung ating mga pagpapatong, hindi yung ating kamay ang nagdadala ng kagalingan sa kanila. Yung pagpapatong ng kamay ay pagsunod sa instruction na ibinigay ng Panginoon. Diba? It is just following the instruction. At pag tayo sumunod sa instruction, then ang Diyos ang gagawa. Dahilan, ating ginawa yung instruction, then bayaan ng Diyos naman ang gumawa ng kanyang paraan. At pinakita roon ng banal na sulatan, and the Lord working with them and confirming the word that they preach. Ang Panginoon ay gumagawa sa kanila at pinapatunayan ng Diyos ang mga salita na kanilang ay pinapangaral. So, dalangin natin na ang Diyos ay patuloy na magpatunay, at yan ang kanyang specialty, mga kapatid, ang magpatunay ng kanyang mga salita dahilan siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Praise God. So, salamat sa Panginoon. Kasama pa rin natin si Brother Philip. So, the next time na makakasama natin siya ay after na pagkagaling nila sa Indonesia. So, this afternoon, anong oras ang flight nyo? Tomorrow 3 a.m. So, sama natin sa prayer ang ating kapatid, Brother Philip, sa paglalakbay. At so, this is the first time ni Brother Philip magsusolemnize. Magkakasal po yan, kung hindi nyo alam. Magagawad siya ng blessing, pero somehow ang ating mga kapatid niya ay legally kasal na rin sila sa pamamagitan ng isang paraan ng pagkakasal. Pero ang pinakamaganda sa kasal, mga kapatid, hindi ang handa, hindi ang anumang bagay na magarbo, kundi ang maganda yung blessing. It's the blessing ang pinakamahalaga. At salamat sa Panginoon na binigyan ng daan ng kinilala niya ang kanyang kuya na maggagawad ng blessing. So, pumaroon tayo sa mga salita ng ating Panginoon na gusto kong i-share sa inyo. So, ako ay nag-isip ng isang paksa. Niisip ko yung isang paksa na pag-uusapan natin about the baptism of the Holy Spirit. Pero medyo nag-divert yung ating pag-uusapan, although meron pa rin kaunting kaugnayan sa banal na espiritu. Pero gusto kong pag-usapan natin yung paksa. Ang verse na ito ay nabasa natin mula sa chapter 4 or chapter 3 ng book of Matthew, verse 9. At ang pangungusap dito, and do not suppose that you can say to yourselves, we have Abraham to our father. For I say to you that from these stones God is able to raise up children to Abraham. So dito gusto kong bigyan natin ng pansin ay ang isang
isang paksa na God is able to raise up children to Abraham from these stones. So, ito ay isang pangusap ni John the Baptist. Pangusap niya na bilang tugon niya sa mga Pariseo na pumaparon sa kanya. Well, ang nakakapagtaka dito kay Juan Bautista ay may mga panahon na siya may mga taong lumalapit sa kanya para magpabaptize pero tinatanggihan niya. At ang una niyang tinanggihan ay, ang pangyayari dito ay nang si Juan Bautista ay nag-launch o siya ay nagpasimula ng kanyang public ministry at siya ay ayon sa hula ng prophecy sa pamamagitan ng kanyang tatay na si Zacarias na siya ay kikilos sa ilalim ng kapangyarihan at espiritu ni Elias. Diba? Yun ang nakasaad sa Luke chapter 1. In the power, in the spirit, and the power of Elijah. At dito sa panahong ito, ay nang siya'y lumabas at nagpasimula siyang pasimula ng kanyang ministry, and then naging kilala kagad siya. Biglang pumutok ang kanyang fame at sabi rito, ng verse 5, then Jerusalem was going out to him in all Judea. Ang buong Jerusalem, karamihan, yung mga tao sa Jerusalem ay lumalabas at ang mga tao sa Judea ay sa mga distrito sa palibot ng Jordan ay lumalabas para magpabaptize sa kanya. Dahilan, convinced sila doon sa pinapangaral ni John sa panahong ito na ito ay ang bautismo na kanyang tinuturo sa kanila na kinakailangan nilang mabautismuhan sa tubig ng pagsisisi para sila'y ihanda para sa pagdating ng Mesaya. Diba? So para ihanda ang kanilang mga puso sa darating na Mesaya. So ito yung ministry na ginampanan ni John the Baptist. But habang ang Judea, Jerusalem, and the district ng Jordan ay lumalabas para magpabaptize sa kanya, then nakita niya ang karamihan ng mga Pharisees, doon sa verse 7, mga Pariseo, mga Saduseo, ay pumupunta sa kanya upang magpabautismo. Ngunit nang kanyang makita ito, ay kanyang pinigilan sila. At sinabi sa kanila, bakit kayo na parito, kayo na mga lahi ng mga ulupong, lahi ng brood of vipers, sabi niya. Sino ang nagpaalala sa inyo para takasan ng galit na darating? So makikita natin na kung ang galit ng Diyos ay nakalaan ito sa mga lahi ng serpente, sabi ng banal na kasulatan. The brood of vipers. Sinong nagbabala sa inyo para takasan ng galit na darating? Magdala muna kayo ng mga ng bunga ng pagsisisi. Magdala muna kayo ng bunga ng pagsisisi at huwag niyong ipagmalaki na kayo'y anak ni Abraham. So, ang ganitong pangungusap ni Juan ay sinabi niya, kinundim niya sila at sinasabi, huwag niyo sabihin kayo anak ni Abraham. Dahilan, malaking pinaka-pribilehyo na ikaw ay tawaging anak ni Abraham. Dahilan, ang kapag sinabing anak ni Abraham ay anak, ikaw ay isang anak na merong pangako para sa iyo. Diba? Meron ang nasa ilalim ng tipan at ang blessing ng Panginoon ay para sa mga anak ni Abraham. So yun yung bagay na kanilang pinapakita. Ngunit ang tinutukoy na ito, ang pagiging anak ni Abraham, ay hindi lamang ito by lineage,
Hindi lamang ito basta sa pamamagitan ng bloodline na ikaw ay binhi ni Abraham. Ang sabi natin, Panginoon, kung ikaw ay anak ni Abraham, gagawin mo ang mga ginawa ni Abraham. Yan ang sinabi sa John chapter 8. So, pinakita rito na sabi niya, huwag ninyong isipin, huwag ninyong ipagmalaki. Tingnan nga natin ang verse 9. Sa wikang Tagalog. Sabi ng verse na ito, sabi niya, at huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. So, ibig sabihin, pinapakita niya, huwag kayong magmalaki na kayo'y mga anak ni Abraham. Huwag niyo ipagmalaki na kayo'y anak ni Abraham. Samantalang dahilan ng mga Pariseo at ang mga Saduceo ay mga taong nirebuke ng ating Panginoon in the latter part ng kanyang ministry. Nirebuke niya sila dahilan ang mga taong ito ay mga taong hypocrite, mga mapagpaimbabaw. At sila ay naglalagay ng sabi roon, naglalagay sila ng mabibigat na kautusan pero sila mismo ay hindi gumagawa ng isang bagay. At nag-i-impose sila ng mga kautusan na ito ay hindi na tunay, hindi na iyon ang ibig sabihin o tunay na ibig sabihin ng kautusan. Katulad na lamang ng araw ng Sabat, mas binigyan nila ng diin ang tinatawag na kapahingahan na wala kang gagawin, huwag kang magtatrabaho, wala kang gagawin sa araw ng Sabat. At nagawa nilang ipakita na mas mabuti pa na ang tao ay huwag gumaling sa araw ng Sabat kaysa siya ay gumaling sa araw ng Sabat. So, ngunit ang ating Panginoon ay nagsabi, naparito ako hindi para sirain ang kautusan, kundi tuparin ito. Naparito ang ating Panginoon upang ibigay ang tunay na meaning ng kautusan. The true meaning of the law. Kaya siya naparito. So, ang mga Pariseyong ito ay nagawa nilang ang kautusan ay gawin nilang tradisyon at mas pahalagahan nila ang kanilang tradisyon kaysa sa salita ng Diyos. At they become ang ganitong bagay. At sa kabila ng ginagawa nilang ito, they claim, kiniklaim nila na kami anak ni Abraham. Kami anak ni Abraham. Ngunit ang sabi natin, Panginoon, huwag niyong ipagmalaki na kayo mga anak ni Abraham dahilan ang Diyos ay kayang magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Mula sa mga batong ito. Well, alam nyo, ang pangusap na ito at ang ministry ni John the Baptist ay 400 years ay naihula na ang gagampanang ministeryo ni Juan Bautista. At ang pagdating ng Panginoon sa kanyang ministry. So kung titingnan natin, tandaan ninyo ang ating binibigyan ng pansin, ang Diyos ay kayang kayang magbangon ng magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa batong ito. At makikita natin na pag sinabing mga anak ni Abraham, ang tinutukoy dito, hindi lamang sila basta by blood, kundi ang tinutukoy dito ay ang pananampalataya na naroon kay Abraham. The kind of faith that Abraham had, na meron ng pananampalataya. So, 400 years bago maganap ang ganitong bagay. At alam nyo, it seems ang ganitong pangusap ni John the Baptist, ito ay inspired ng Diyos sa ministry na kanyang binigay ng Panginoon sa kanya. Inspired ito ng Panginoon. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? It is inspired by God. Dahilan hindi niya alam kung isang panahon, bigla siya ay tinawag ng Panginoon
at pinakilala ng Panginoon kung sino siya, at ng mga tao tinatanong siya, sino ka? Sabi niya, hindi ako ang Kristo. Hindi ako ang propeta na inyong iniisip. Pero sabi niya, sino ka? Sabi niya, ako ang tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. So he can identify himself. So kumbaga, kay John ay walang identity crisis. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung sino siya. Siya ang sigaw na sumisigaw sa ilang. So ito yung nakatala sa Isaiah chapter 40. So 800 years bago lumitaw si Juan Bautista ay naihula na merong sigaw sa ilang. Merong isa na sisigaw sa ilang na maghahanda ng daan ng Panginoon. At ito ay pinagtibay at naulit sa isang propetang si Malakay. Si Malakay ay ayon sa kasaysayan is 400 years. Sila ang mga propeta sa panahong ito ng after ng exile, nang sila'y makabalik galing sa Babylon. At si Malakias ang isa sa huling propeta na ginamit ng Diyos para sa Old Testament. At pagkatapos noon ay ayon sa kasaysayan, nagkaroon ng 400 years, silent years. 400 years, no prophet, no prophecy, walang anumang bagay na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanila. Pero sa panahon ni Malakay, sa chapter 3, ay papansinin natin ang ganitong pangungusap. So it seems, ang pangungusap ni Juan Bautista na ang Diyos ay kayang magpalataw ng mga anak ni Abraham mula sa batong ito ay may connection doon sa mensahe ni Malakias 400 years ago. So, sa Malakay chapter 3, verse 1 hanggang sa pagpapatuloy, sabi roon, sa wikang Tagalog, sabi riyan, narito aking sinusugo ang aking sugo. So sinusugo ko ang aking sugo, ang hulang ito ay para kay Juan Bautista. Siya ang nilalaman ng prophecy ito. Narito aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Siya'y maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. So merong maghahanda, merong mensahero na maghahanda ng daan sa harapan ng Panginoon at ang Panginoon ay na kanilang pinakahihintay ay biglang darating doon sa templo. So ito yung tinatawag na propesiyang ito. So pinakita niya ang mensaherong ito na aking sinugay maghahanda ng daan sa harap ko at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan. So tinawag siyang the messenger of the covenant, which is our Lord Jesus. Sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So siya ay, sa pagdating ng sugo na ito, ay pagkatapos ng kanyang pagdating, ay hindi magtatagal, darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon at makikita siya doon sa templo. Bigla siyang makikita sa templo. At sabi niya, ang Panginoon na iyong kinaliligayahan ng siyang mensahero ng tipan, the messenger of the covenant, na iyong kinaliligayahan, ibig sabihin, siya yung supposed to be na pinakaiintay ng Israel. Siya yung pinakaiintay ng Israel. Behold, He is coming. Narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Then verse 2.
Ngunit, sino ang makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? Well, pwede nating tingnan ito in dual application. Pwedeng pinapakita rito ang the day of the Lord, sino ang kayang tumayo sa kanyang harapan. Ngunit, dahilan ang context ng prophecy ay si John the Baptist at ang pagdating ng ating Panginoon in His first coming, ang pagdating ng Panginoon sa kanyang unang pagparito, so i-apply natin ito sa kanyang unang pagparito. Sino ang makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy ng magdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. So pinakita riyan, sabi niya, but who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? Sinong makakatayo kapag siya'y dumating, nagpakita? Sino ang makakatagal kapag siya ay dumating, sapagkat siya ay magiging kagaya ng, for He is like a refiner's fire. Siya ay kagaya ng ng mangdadalisay. Yung mangdadalisay, kapag meron siyang anumang bagay na kanyang dadalisayin, anumang kanyang i-refine, ay kailangan niya ng apoy. Is that right? Kailangan niya ng apoy, dahilan tanging apoy lamang ang kayang magdalisay. So, for He is like a refiner's fire. Siya ay kagaya ng magdadalisay at siya ay kagaya ng kagaya ng sabon na nagpapaputi. So, ang sabon ay maring kinikilala na sa panahong ito na ginagamit para sa damit na nagpapaputi. Pero merong pinapakita siya, it is in a spiritual na kalalagayan. He is like a refiner's fire and like a fuller's soap. So ibig sabihin, sa unang pagdating ng ating Panginoon, ito ang kanyang gagawin. Sa una pa lamang pagdating ng ating Panginoon, ito ang kanyang gagawin. He will be what? He will be like a refiner's fire. Kagaya siya ng mangdadalisay. So, tandaan natin, kagaya siya ng mangdadalisay, kagaya siya ng sabong nagpapaputi. Verse 3, at siya'y maupong gaya ng mangingintab. Well, mas gusto kong, babasahin ko muna Tagalog. Kagaya siya'y maupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ng mga anak ni Levi at kanyang pakikinising parang ginto at pilak at sila'y mga handog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. So ibig sabihin, pag siya ay dumating sa kanyang pagparito, ay so may kinalaman naman ito'y may kinalaman ng prophecy ito sa pagdating ng ating Panginoon para sa Israel, di ba? Para sa Israel. So, compound meaning ang Malachi chapter 3. Pinakita rito siya ay mauupong mangingintab at mangdadalisay at dadalisayin niya mga anak ni Levi at ang kanyang pagkinisin na kagaya na parang ginto at pilak at sila'y mga handog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Next verse. At kung magkagai ang handog ng Huda at ang Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon gaya ng mga araw ng una at gaya ng mga taon ng una. Yung kanilang paghahandog ay magiging kagaya ng una. So, kanina narinig natin about the first love. So dito ay gustong makita muli ng Panginoon ang kagaya ng unang panahon ng kanilang paghahandog sa Diyos. Yung dahilan, as times
went by, nang dumaan ang mga panahon, yung mga handog nila is become only traditional. Naging mga ritual at ilang pang mga bagay. Pero gusto ng Panginoon na manumbalik yung dating, hindi yung handog ang mahalaga, kundi yung kalalagayan ng kanilang mga puso. Diba? Ang dahilan, ang nagpapadalisay doon sa handog at taas ng klase ng handog ay yung paraan paano ito inihahandog ng taong naghahandog mismo. Dahilan pwede silang maghandog ng pareho handog, pero iba yung handog ng isa na merong pusong nag-aalab para sa Panginoon. At yung isa naman ay ginagawang traditional na lamang. Diba? So kapag ang isang handog ay dinadala sa Panginoon na merong pagkilala sa Diyos at yung isa naman ay kailangan niya lang gawin ito, obligasyon niyang gawin ang ganitong bagay, well, hallelujah, merong kaluluguran ng Panginoon at merong hindi kaluluguran ng Panginoon. I hope ang bawat isa sa atin sa pagparito natin, tayo ay magpupuri, pareho tayong magpupuri, pareho tayong aawit, pareho tayong sasamba, pareho tayong makikinig ng mga salita ng Diyos. Datapat, hallelujah, dalangin ko na ang ating mga handog ay kagaya ng handog ni Abel. Na tinanggap ng Panginoon at siya nagpatotoo sa handog na ito na kanyang ibinigay ni Abel. So, sabi niya, sa panahong ito, so, ang bagay na ito, kapag sila ay dinalisay ng Panginoon, yung handog nila, yung handog ng Levi at yung handog ng Judah ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. But, bago dumating yung bahaging ito, ang gusto kong pagtunan ng pansin, balikin natin ang verse 3. Ang verse 3, kung babasahin natin sa wikang English, sabi ng verse 3, He will sit as a smelter and a purifier of silver. Siya ay uupo na nakagaya ng tinatawag na smelter. Ang smelter, kung pahintulutan niyong bigyan ko ng pansin ang bahaging ito, gusto kong ipakita sa inyo ang meaning ng smelter. So ang smelter, hope makita nyo, a smelter is a facility or a furnace. Ito isang lugar na yun ay tinatawag dito, it is a facility or a furnace, pero yung ginamit dito sa verse 3, ay ito yung gawain. Diba? So, dalawang bagay yung pinapakita rito. Yung smelter ay pinapakitang facility, pero yung smelter ay pinapakitang gawain ito ng tao na ano sabi yan? A smelter is a facility or furnace used to extract metals from their ores. Siya ay kumukuha ng mga metal mula sa ore. So mamaya titingnan natin ano ba yung ore. From their ores. So highlight ko yung nag-extract ng metals from their ores through a process called smelting. Sa pamamagitan ng yung proseso na smelting. So, smelting involves So yung smelter ay isang lugar o kaya isang horno. Isang horno na doon ina-extract o kinukuha o hinihiwalay yung mga metal mula doon sa tinatawag na ore.
sa pamamagitan ng process na tinatawag na smelting. Smelting involves, dinescribe dito anong smelting. Smelting involves heating the ore. Heating the ore at high temperature. So, ang proseso ng smelting ay pinapainit o pinagbabaga ang ore sa isang napakataas na temperatura, high temperature, for what purpose? To separate the desired metal from impurities. Upang ihiwalay ang gustong metal doon sa mga yung tinatawag na impurities, yung na mga dumi niya. Sabi rito, to separate the desired metal from impurities. These facilities are crucial or important in various industries, including mining, manufacturing, and metal refining. Now, ang susunod ay yung ore. Ano ba yung ore? Ang ore is a naturally occurring rock. Bato yan. One is naturally, ore is a naturally occurring rock. Siya ay bato or sediments that contains na meron siyang, na naglalaman siya ng ng one or more valuable minerals. Yung batong ito ay naglalaman, yung ore pala ay bato. Siya ay naglalaman ng mga mahalagang mineral. Pwedeng isa, pwedeng maraming mineral ang meron doon sa batong ito. Typically including metals, kasamang metal, in insufficient quantity to be mined. At kapag nakita nila yung batong ito, na mataas ang kanyang quantity ng mineral na ito, yun yung kanilang minimina. Kaya nakakakita kayo ng mga nagmimina, merong quarrying, merong tinitibag na mga bato galing sa bundok, at ito ay kanilang dinadala minimina. So, to be mined and processed for profit, para kumita sila. These minerals, so yung mga valuable minerals na yan ay ang mga ito. These minerals like copper. Ano yung copper? Yung copper, yung gold, or iron are concentrated within the ore. Yung palang mga mineral na yan o yung mga metal na yan ay naroon sa ore na yan, nandun sa batong yan. Yung copper, yung gold, yung iron, yung bakal. Alam niyo ba na yung mga gumagawa ng bakal ay nagpapasimula ito, galing ito sa bato. Na ang mineral niyan ay iron. Naalala ninyo yung sabi ng Panginoon sa Israel, ang lugar na aking pagdadalahan sa inyo ay makakakita kayo ng mga iron doon. Yung bato ay merong iron. So, are concentrated within the one at levels higher than their average concentration in the earth's crust. Pangalawang meaning, ore are rocks. So, ang ore ay mga bato containing economically valuable minerals. These minerals are typically metallic, pwedeng metallic element like iron, copper, gold, and aluminum. But can also include non-metallic elements like phosphorus, potassium, as well as gems and industrial materials. The minerals found in an ore depend on the type of ore and its formation process. So, all in all, ang ibig sabihin mga kapatid, ang ore ay bato.
yung batong yan ay meron siyang mineral content na it's either copper, bihira yung mga bato na merong isa lamang ang content niya. Maraming mineral dyan, halo-halo, iba-ibang average ang content nila. Yung copper, gold, aluminum, so on and so forth. Iron ay pinakita rin. So, yung illustration ng ore ay bato. Ganyan lang kasimple. Pero mga kapatid, ang batong yan ay hindi lamang yan bato. Oo, bato yan, pero siya ay naglalaman ng mga minerals sa loob. Yun yung ine-extract. Yun yung kinukuha doon. At ang isa sa yung sabihin natin sa tapusin ko yung bahaging yan. So, may kita natin na ang batong ito, yung tinatawag na smelter dito sa Malachi chapter 3, ito ay gawain ng ating Panginoong Hesus. Nandiyan ba kayo? Ito ay gawain ng ating Panginoon. He will sit as a smelter. At anong ginagawa ng smelter? Unang-unang ginagawa ng smelter, ang kanyang ginagawa, kumukuha siya ng bato. At yung batong ito, ang una niyang gagawin sa bato ay kanyang dudurugin. Diba? Pag nakakita kayo ng minahan, ang unang ginagawa dun sa mga bato na minimina galing sa quarry, na magpapasabog sila ng dinamita o kaya pag gumuho yan, then kukunin nila yung mga rocks na ito at kanilang dadalhin sa smelter, sa isang pasilidad na doon isasagawa ang proseso. At ang unang gagawin dito sa batong ito ay durugin at gawing pulbos. At kapag siya ay nagawa ng pulbos, and then meron akong nakitang isang short video, yung bato na kanyang nakuha, ito ay manumanong ginagawa ng isang lalaki. Kinuha niya yung bato, dinurog niya, at dinikdik niya, at naging powder, at nang ito'y maging powder, kanyang binistay. Ang pinaka-powder na ito ay nilagay niya sa isang lalagyan, at kumuha siya ng sinaing na kanin. At kanyang inihalo doon. At pagkatapos niyang ihalo, then binilog niya itong yung powder, yung ore na naging powder na hinauluan ng kanin, ay binilog niya at sa kanya inilagay sa hurno. Pinabaga at unti-unti ang proseso ay pinadaan sa sa high temperature to separate the desired material and from impurities. At ang pinakahuli nung video yun, na sa napakarami na malaking bato, nakakuha siya ng ganito kalaking pilak. Can you imagine that? Mula sa batong yun na kanyang dinurog at kanyang pinulbos at kanyang binistay at pinadaan niya sa high temperature heat, sa mataas na temperatura ng apoy, at yun ay natunaw ang lahat ng mga impurities at na-separate, na-ihiwalay until na siya ay makakuha ng isang isang maliit na pilak mula doon sa batong ito. And can you imagine, mga kapatid, ito ay 400 years ay pinakita ang ganitong gagawin ng ating Panginoon. At pagdating ni John, ay nagawa niyang sabihin, huwag kayong magmalaki na kayo'y mga anak ni Abraham. Dahilan ng Diyos ay kayang magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Well, yung bato, it seems walang kwenta, di ba?
Kapag hindi mo alam, ang batong yan ay pwedeng sipa-sipain mo lamang. Pero kung alam mo yung klase ng batong yan, at ang batong yan ay naglalaman pala ng mineral, na kapag siya ay napalagay sa kamay ng smelter, at kapag siya'y dinaan ng smelter sa kanyang proseso, siya pala ay lalabas na isang fine silver or fine gold. Nakikita ninyo ang ganitong bagay. So, nang sabihin ito ni John the Baptist, ang tinutukoy niya ay mga tao, di ba? Ang tinutukoy niya sa mga Pariseo, wag kayong magmalaki. Dahilan ang Diyos ay kayang magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga bato. Napansin ninyo, alam niyo ba ang sinabi tungkol kay Abraham sa chapter 51 ng book of Isaiah? Chapter 51 ng book of Isaiah ay sabi rito, verse 1, starting verse 1. Sabi ng verse 1, sabi niya, kayo'y magsipakinig sa akin. Kayong nagsisunod sa katwiran, kayong nagsisihanap sa Panginoon. Magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinaputulan at sa luwang ng hukay na kinahukayan sa inyo. Dito, ang ating Panginoon ay nagpapakita, basahin ko sa English, listen to me, you who pursue righteousness, kayo na humahanap ng katwiran, who seek the Lord, look to the rock from which you were hewn. Ibig sabihin, tumingin ka sa bato kung saan ka kinuha. Diba? Doon sa bato, kung saan ka, ibig sabihin, ang batong ito, yung mga batong ito, ay meron silang the same content. You get my point? Kapag sila ay pumunta sa isang bundok, then itetest nila yung batong ito. At kapag yung batong ito ay meron isang klase ng bato na 75% ng batong ito ay gold. Kapag nakita nila na ang 75% ng batong ito ay gold, then they will start to mine. Mimiminahin nila. Kukunin nila, kukuha sila ng mga bato doon. Lalagay sila ng mga dinamita at papasabugin at kukunin nila yung bato. So, ibig sabihin, yung batong ito ay hindi lamang basta bato, meron siyang potensyal na naroon sa loob niya, merong ginto doon sa loob niya. 75% ay gold. So, merong ganong bihirang-bihira yung ganong klaseng bato. So, pag sinabing, look to the rock from which you were hewn, and to the quarry from which you were dug. Tumingin ka sa bato kung saan ka kinuha at sa hukay kung saan ka hinukay. So pinapakita natin verse 2, look to Abraham. Sabi ng verse 2, tingnan ninyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nanganak sa inyo, sapagkat nang siya'y isa ay tinawag ko siya at aking pinagpala siya at aking pinarami siya. But mga kapatid, ang larawan kay Abraham, siya ay isang bato. Siya ay isang bato. Pero, ang Diyos ay dinaan siya, how many years in the making? 25 years para kay Isaac. Pero meron pang ilang taon hanggang sa siya ay deklara ng Diyos na siya ay ama ng pananampalataya. Pero siya ay dinaan ng Panginoon in a process. Si Abraham
ay hindi siya katulad ng Abraham nang siya'y unang tinawag ng Panginoon. Ang unang Abraham na tinawag ng Panginoon ay isang Abraham na mananamba sa Diyos-Diyosan. Isang Abraham na nang tingnan ng Panginoon si Abraham, ang Diyos ay naglagay sa kanya ng potensyal. Doon sa loob niya ay merong kung anong bagay na kapag ito ay inalis ang mga impurities, lalabas ang isang amang Abraham na tatawaging ama ng mga mananampalataya o ng pananampalataya. Siya ay dinaan ng Panginoon sa tinatawag na proseso. Si Abraham sa mga unang panahon ng kanyang buhay ay siya ay isang Abraham din, or rather, si Abraham nang siya unang tinawag ay isang Abraham na matatakotin din, katulad ng bawat isa sa atin. Nag-aalilangan din, natatawa din sa mga pangako ng Diyos. Nag-isip ng kung ano-anong bagay na may mga negatibong pumapasok sa kanyang kaisipan. In fact, ang Genesis chapter 15 ay maraming mga negatibong dumarating sa puso ni Abraham. Maaring mamatay na siya, maaring mawala na siya, at sabi niya, ang aking tagapagmana na lamang ay ang taga-Damaskong itong si Eliezer. Pero ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag. I am your shield and your exceeding great reward. Ako ang iyong kalasag. Ibig sabihin, I will protect you. Ako ang iyong proteksyon. Poprotektahan kita dahilan ako ang tumawag sa iyo mula sa Kaldea. Ikaw ay nasa aking kamay, you are in a process. Ikaw ay nasa isang proseso. Dahilan ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa. Padadakilain ko ang iyong pangalan. Gagawin kitang bantog. Gagawin kong palalabasin ko sa iyo ang isang malaking bansa. At sa pamamagitan mo, ikaw ay magiging pagpapala. But, sino ang mag-iisip na ang lalaking ito ay lalabas siya na ganito after the smelting? After ng process ng smelting sa kanya. And brothers and sisters, makita natin, alam na natin ang buhay ni Abraham. Hanggang sa dumating ang punto, siya ay katulad natin na natatakot, nag-iisip ng negatibong bagay, nag-aalilangan, nagkakamali, humahakbang na later on, na nag-aani ng consequence sa kanyang bagay na ginawa. Abraham at tayo ay walang pagkakaiba. But iba na sa Abraham after na siya ay daan ng Diyos sa proseso. Dahilan dumating ang panahon ng tawag na ng Diyos kay Abraham, siya ay aking kaibigan. Hindi ko na pwedeng ilihim ang mga bagay na aking gagawin para sa kanya. Siya ay aking kaibigan. At mga kapatid, na later on, siya ay tinanghal na ama ng pananampalataya. Isang panahon nang siya ay dalhin sa ilang mga bagay, dumaan siya sa ilang mga pagkakamali. Nag-ani siya ng consequence ng kanyang mga pagkakamali. At pagkatapos noon ay unti-unting tinawid ng Diyos ang ilang mga bagay. Hanggang, hallelujah, isang panahon na ang pag-aalilangan ay wala ng puwang sa Abraham ito. Dumating ang panahon na ang lahat ng bagay na sinabi ng Diyos ay kaya niyang paniwalaan at kaya niyang sampalatayanan.
At ang lahat ng sasabihin ng Panginoon ay kanyang gagawin to the very dot. Doon sa pinaka-eksaktong bagay na pinapagawa ng Panginoon until such time na siya ay utusang ihandog ang kaisa-isang anak na ibinigay ng Panginoon sa kanya. And he trusts God. Sinampalatayanan niya ang Diyos dahilan alam niya ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan ay isang tupat sa kanyang salita ng pangako. Brothers and sisters, siya ay lumabas mula sa isang bato, siya ay nirefine. Hallelujah. And usually kapag nare-refine mga kapatid, yung malaking batong yan ay makakakita lamang ng ilang minsan gramo o ilang kilong mineral mula doon, pero siya ay dinaan sa pagdadalisay. You know mga kapatid, alam niyo ba na maraming mga tao na sila ay parang bato lamang na walang kwenta, pero sila ay pinalabas sa isang mainam na kalalagayan. Merong ilang pangyayari na pwede nating bigyan ng pansin. You know, even Jesus, alam niyo ba na kahit si Jesus ay tinawag siyang bato. Tinawag siyang bato at isa sa pagpapakilala sa kanya sa 1 Peter chapter 2 ay sabi rito, 1 Peter chapter 2. Sa chapter 2, sabi rito ng verse 4, siya ay tinawag na living stone, na kayo'y nagsilapit sa kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao datapot sa Diyos ay hirang at mahalaga. Ang tingin sa kanya ay batong walang kwenta. In fact, sabi pa ng prophecy sa kanya ni Simeon, siya ay merong dalawang gagampanan. Siya ay para sa ikatatayo ng Israel at ikabubuwal ng Israel. He is both the cornerstone in the stumbling stone. Siya ay kapwa bato na nakatitisuran at stumbling stone, pero siya rin naman ay batong buhay na siya ay sabi rito, coming to him as to a living stone which has been rejected by man, but is choice and precious in the sight of God. Mahalaga, siya ay pili. Kapag sinabing pili, mga kapatid, hindi lahat ng bato ay minimina. Diba? Hindi lahat ng bato ay kinukuha nila kinukuha nila. Tinetesting muna nila ang batong yan, kagaya na sinabi ko kanina. Kapag yung batong yan ay lumabas na meron siyang copper, meron siyang silver, meron siyang gold, meron siyang aluminum, at may ang 100% niya ay nakadivide doon sa iba't ibang klase ng mineral, kukunin nilang batong yan at kanilang idadaan sa proseso. Dudurugin at ipaghihiwalayin ang metal na ito hanggang sa kanilang makuha ang pinaka-desired metal sa pamamagitan ng pagdadaan sa matinding baga ng apoy. Jesus Christ is also a precious stone. Choice, anong sabi diyan? Isang batong buhay na sa katotohanan tinakwil ng mga tao, datapot siya'y hirang, anong sabi riyan sa wikang Ingles, but is choice and precious. Pinili siya dahilan, hallelujah, siya ay lalabas sa isang
kalalagayan. And you know, minsan ang ating Panginoon, nang si Philip ay pumunta kay Nathanael, at sabi ni Philip, nakita na namin ang sinasabi ng kasulatan, ang sinasabi ni Moses. Nakita na namin ang Kristo. Tanong ni Nathanael, saan siya nanggaling? Saan? Taga saan siya? Taga Nazareth. At sabi ni Nathanael, meron bang mabuting bagay na lilitaw na sa Nazareth? So, hamak ang kanyang kalalagayan. Pero nang siya ay dalhin, sabi ni Philip, halika, sumama ka sa akin. At nang sila'y approaching sa ating Panginoon, di kalayuan, nagsalita ang ating Panginoon, narito ang isang Israelita na walang daya sa kanyang bibig. At sabi ni Nathanael, paano mo ko nakilala? Bago ka pa sagot ng ating Panginoon, bago ka tinawag ni Philip sa ilalim ng punong kahoy, ay nakita na kita. Sumigaw si Nathanael, ikaw ang hari ng mga Hudyo. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang Kristo. At sabi ng Panginoon, dahilan ba sinabi ko na nakita kita? Narito marami pang bagay ang iyong makikita. Hindi lamang yan. Praise God, mga kapatid, ang ating Panginoon sa iba ay kinasusuklaman, kinagagalitan, kinapupuotan, siya'y lawbreaker, tagapagsira ng kautusan. Pero merong ilan na nakakakilala sa Kanya, siya'y mahalaga. Dahilan siya ay batong buhay. Siya'y bato. At nang siya ay dinaan, hallelujah, sa proseso. Then mga kapatid, now, tingnan pa natin ang ilang bagay. Ang ating Panginoong Hesus ay nasa ganitong kalalagayan. But verse 5, sabi riyan, kayo rin naman. Sino ito? Kayo rin naman ay naggaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang magandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo rin naman ay mga bato. Tayo rin naman ay mga bato. Ngunit, ang batong yan, it seems parang walang anuman. But wait! Until sila ay ilagay sa proseso. Until, sabi ni Job sa kanyang pangungusap, alam ng Diyos ang aking daan. Chapter 23 ng Book of Job, verse 10. Sabi rin ng pangungusap, sabi ng verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Alam niya ang daan na aking nilalakaran. Sabi niya, He knows the way I take. When He has tried me, I shall come forth as gold. Well, dahilan siya ay nirefine ng Panginoon. Maraming bagay, alam nyo, sa kinakailangang minsan na durugin, pulbusin, at bistayin, at daan sa apoy upang matanggal ang lahat ng mga impurities. And after that, siya ay makikita ang isang purong ginto. Sa isang pangyayari sa ministry ng ating Panginoong Hesus, sa chapter 15 ng Book of Matthew, doon ay merong isang babae. Nasabi rito sa chapter
15 verse 26. Ito isang babaeng Syrophoenician woman. Actually, ang babaeng ito ay hindi siya Hodea. Hindi siya Hudyo, hindi siya anak ni Abraham by lineage, kundi siya isang Gentile. At siya'y pumaroon, at habang ang ating Panginoon ay pumaparoon sa isang lugar ng Tyre and Sidon, isang Kananitang babae ang dumating at nagpasimula nagsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Dahilan, sabi niya, ang aking anak na babae ay labis na pinahirapan ng demonyo, ng demon spirit. Ngunit siya hindi binansin ng ating Panginoon. Nagpatuloy siyang sumisigaw na hindi siya pinapansin, pero siya ay nagbago ng approach. Siya'y pumunta sa harapan ng ating Panginoon at kanyang sinabi, Panginoon, mahabag ka sa akin. Ang Panginoon ay nagsabi, pinalingan ng mga alagad, hindi ako sinugo kundi para lamang sa nawawalang tupa ng Israel. At ang mga alagad ay pinapaalis siya dahilan siya'y gumagawa ng malaking ingay. Ngunit, ang Panginoon ay nangusap sa kanya, hindi ako, sabi rito ng verse 23, ang mga disipulo ay sinabihan siya na paalisin na siya dahilan siya ay sumisigaw, nagpapatuloy ng pagsigaw. Ngunit sabi ng Panginoon sa verse 24, ako'y sinugo kundi sa nawawalang tupa lamang ng Israel. Meaning to say, this woman ay wala siyang bahagi sa akin ngayon. Ang babaeng ito, ibig sabihin, wala akong anumang bagay para sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya kung gagamitin natin ganun salita. But she came and began to bow down before him saying, Lord, help me. Panginoon, tulugan mo ko. And he answered and said, siya sumagot sa verse 26, hindi mabuting kunin ang tinapay ng anak at ibigay at ihagi sa mga aso. Ang aso, mga kapatid, ay parang walang pinapakitang walang kwenta. Hindi mainam na kunin ang tinapay at ihagi sa mga aso. But verse 27, sabi rito, datapot sinabi niya, O Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nalalaglag mula sa dulang ng kanilang Panginoon. At sumunod na sabi ng Panginoon sa verse 28, sabi niya, at sinabi na magkakaroon sumagot si Jesus, sa sinabi niya sa kanya, babae, malaki ang iyong pananampalataya. Well, ang babaeng ito ay walang anuman, ngunit sa harapan ng Panginoon nang dinisplay ang pananampalataya. Ang pananampalataya pala ang pinakamahalagang bagay na mag-a-attract ng atensyon ng ating Panginoon. Amen. Hindi ang ating sigaw, mga kapatid. Pwede kang sumigaw ng sumigaw, but still, mamamaos ka, pero hindi ka mapapansin. Ngunit kung ikaw ay sisigaw ng pananampalataya. Amen. Babaling ang Panginoon at sabihin, anak, dakila ang iyong pananampalataya. Malaki ang iyong pananampalataya. You know, sa ganitong bagay, there are lots of, may mga makikita tayo sa banal na kasulatan na mga tila walang kwentang bato. Pero sa harapan ng Panginoon ay precious at mahalaga. Merong isang babae sa panahon nila Josue. Isa siyang prostitute. Isa siyang harlot. Pero siya ay nagtataglay ng pananampalataya. Siya'y walang kwenta sa karamihan. Wala siyang anuman. Siya'y mababang klase ng babae.
Mababang klase ang kanyang pinakatrabaho as a harlot, as a prostitute. Pero siya ay in-include sa mga heroes of faith. Hallelujah. But you know, brothers and sisters, maraming bagay na gusto kong bigyan ng pansin ng mga taong kagaya ng bato na walang kwenta. Pero ayaw kong palagpasin ang isang bahagi na gusto kong puntahan natin sa oras na ito dahilan ang Diyos ay kayang magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Tayo ba'y mga bato, mga kapatid? Sinisipa, walang kwenta, walang anumang bagay. But you know, ng ating Panginoon ay nagpasimula ng kanyang ministry. Pagkatapos siyang i-declare ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God that will take away the sins of the world." Dalawa, ng patunayan ni Juan Bautista na siya na nga ang ating hinihintay. Siya na nga ang sinasabi ng Panginoon. Dahilan, anong sabi rito? Hindi natin natapos ng pagbabasa yung chapter 3, pero sa bandang huli ng pangungusap na ito, ang sabi rito balikan natin chapter 3 verse 9 ng Matthew, sabi niya, "Huwag niyong sabihin at ipagmalaki na kayo ay mga anak ni Abraham, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayari, makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito." Next verse 10. "At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, at ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy." So ang apoy ay mayroong dalawang gawain. Ang apoy ay sumusupok at sumusunog and it turn into dust and into ashes. Pero ang apoy ay siya ring gumagawa para sa pagdadalisay. It depends on what kind of material you are. Depende kung anong klaseng material ka. Kung ikaw ay kahoy, ikaw ay makukonsume. Ikaw ay mataturn into ash. Pero kung ikaw ay ginto, ikaw ay madadalisay lamang. Praise God. Ang sabi rito, ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol, linihagi sa apoy. And next verse, "Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapot ang dumarating sa hulihan ko ay makapangyarihan kay sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy." Praise God. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Meron dalawang bahaging gagawin ang Espiritu Santo. Meron dalawang bahaging bautismong gagawin siya. Ang bautismo ng Espiritu Santo ay meron dalawang gagawin. Ang isa at ang huling bagay ay sabi niya, ikaw ay mababautismuhan sa Espiritu at ng apoy. Anong ginagawa ng apoy? Ito ay gagawa ng pagdadalisay sa'yo. Gagawa siya ng pagdadalisay. Pero, ayaw ko munang puntahan ang bahaging yan. At merong isang paksang pwede natin pag-usapan sa bahaging yan. Pero, pagkatapos na si John ay marinig na nagsabing, ito na ang ating pinakakahintay. Siya na ang Kristo. Siya ang Kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Dalawa sa disipulo ni John the Baptist ay nagpasimulang sumunod kay Jesus. Ito yung pinakaunang nalagasan si Juan Bautista ng kanyang disciple. At nagpasimula ng lumipat kay Jesus. Dahilan at ng malaong panahon, sinasabi nila, sabi nila kay Juan, Panginoon, yung binautismuhan mo, yung sinabihan mo, ngayon, mas marami ng taong lumalapit sa Kanya. Mas marami ng sumusunod sa Kanya.
Pero sumagot si John, I must decrease, He must increase. He must increase and I must decrease. Sapagkat walang matatanggap ang sino man kung hindi pagkakaloob ng Diyos para sa Kanya. Dahilan alam ni John the Baptist, he finished his task. Natapos niya ang kanyang gawain, na ipakilala niya si Jesus, na siyang Kristo, na ipakilala niya. At nang marinig ito ng dalawa sa kanyang disipulo, nagpasimulang iniwanan si John at pumunta kay Jesus. At yung dalawang ito ay sumunod kay, mababasa natin yan sa John chapter 1. Yung dalawang ito, isa doon ay si Andres. Isa doon ay si Andres, na nagsabi kay Jesus, saan ka nakatira? At sabi ng Panginoon, nang siya'y tiningnan, linilingon niya, bakit kayo sumusunod sa akin? Ang sagot nila, saan ka nakatira? Sabi niya, halika, sumunod kayo sa akin. So, ibig sabihin, may tirahan ng ating Panginoon. So, nang siya'y sumunod, ang isa doon ay si Andres. At si Andres ay sino siya? Siya'y kapatid ni Simon. At nang sinabi ni Andres kay Simon, nasabi niya sa John chapter 1, sabi rito ng verse 40, isa sa kanila, one of the two, John chapter 1 verse 40, ang isa sa dalawang nakarinig na nagsasalita, sa pagsasalita ng na sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. At sumunod na pangungusap, sabi rito, una siyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon, at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesyas, na kung liliwanagin ay ang Kristo. Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Alam niyo ba nang ibig sabihin ng salitang yang Cephas na siyang Peter or Petros, ang ibig sabihin nito ay a rock or a stone. It's not coincidence. Dahilan meron ng Diyos, merong siyang gustong gawin at ipakita. Dahilan ng lalaking ito na si Cephas o na si Simon na tinawag na Cephas, na siyang tinawag na Pedro, na ang ibig sabihin is a rock or a stone, ay siya ay dadalhin ng Panginoon sa process. Amen? Siya ay dadalhin into a process. Sa isang proseso. At ano ang nature ng lalaking ito? Isa siyang impulsive. Siya ay leader ng mga disciple. Siyang pinaka-bibo sa lahat ng mga apostle. At sa maraming pagkakataon, siya rin ang malimit na sinasaway ng Panginoon. Pero mga kapatid, isang pagkakataon, ang rock na ito, ang Pedrong ito, ang Petros na ito, ay merong mineral content sa loob niya. Meron siyang mineral content, merong content doon na kinakailangang lumitaw, ma-extract mula sa kanya, at matanggal ang mga impurities. Dahilan ng lalaking ito, isang araw, ang ating Panginoong Hesus ay sinabihan ng mga alagad, sabi niya, iniwanan niya after ng pangangaral ng salita ng Diyos at ng kaharian and after ng pagpapagaling ng mga may karamdaman. At sabi niya, mahiwang kayo rito, ako'y pupunta sa bundok. At si Jesus ay pumunta sa bundok upang manalangin. At
ang ginawa ng mga alagad ay sumunod at tumawid, or rather, tumawid sila sa kabilang ibayo ng Sea of Galilee. And usually, ito yung to and fro na pinupuntahan ng ating Panginoon, Sea of Galilee. At doon sa bandang kalagitnaan, habang ang hangin ay pasalungat, so nahirapan silang tumawid papunta sa kabilang ibayo. Hanggang sa inabot sila ng magmamadaling araw, at maya-maya nakakita sila ng isang taong naglalakad sa ibabaw ng tubig. At laking gulat nila, at nagsigawan sila, mga lalaki ito. Nagsigawan sila, sabi, multo, multo! Ba't ang ating Panginoon ay nagsalita, huwag kayong matakot, ako ito. Yun ay sa chapter 14 ng Book of Matthew. At sinabi niya, verse 27, at sinabi yung pagdaka ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong matakot. Take courage, it is I. Huwag kayong matakot, ako ito. At sabi ng verse, sunod sa verse 28, ano sabi ng verse 28? At sumagot sa kanya sa Pedro, at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Well, there's a potential doon sa lalaking ito. There's a potential of faith na kanyang in-express. Imagine mga kapatid, among the disciples, si Peter, na siyang bato, ang siyang nagsabi, Panginoon, paparyanin mo rin ako na lumalakad sa ibabaw ng tubig. At mga kapatid, ano sabi natin Panginoon? And he said to him, sinabi niya sa kanya, come, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Isang disipulo, lumakad sa ibabaw ng tubig. Well, mga kapatid, it seems parang pinapakita, there's a potential on this rock. There's a potential on this rock. Merong faith doon sa loob niya. Merong pananampalataya na bumangon sa kanya na siya ay gustong lumakad sa ibabaw ng tubig kagaya ni Jesus. At mga kapatid, sabi ng Panginoon, come. At si Pedro, mga kapatid, kahit gaano kaiksi, kahit ilang hakbang lamang ang mahalaga, si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. 5 hakbang man niya, ilang hakbang man yan, si Pedro ay nanatiling lumalakad sa ibabaw ng tubig. At sabi rito, but seeing the wind, nang makita niya, nang maramdaman niya, o makita niya ang malakas na hangin, ay natakot siya. At nang siya ay lumulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At ang Panginoon ay inabot siya at sinabi sa kanya sa verse 31, at pagdakay inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanya, sinabi, o ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nag-alinlangan? At ang sila ay bumalik doon sa bangka, huminto ang hangin, at lahat ng naroon doon sa bangka ay sinamba siya at sinasabi, you are certainly the Son of God. Tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ang lalaking ito, pagdating ng chapter 16, ang Panginoon ay nagtanong sa kanila, sino ang pagkakilala niyo ng mga tao patungkol sa anak ng tao? Sino ako sa kanila?
Nagsabi sila, ikaw ay si Jeremias, si Isaias, si Juan Bautista na buhay sa mga patay, ikaw ay si Elias. Pero sabi niya, ngunit ano naman ang pagkakilala niyo sa akin? Dahilan, dinidisciple niya yung mga alagad. Kung meron silang pagkakilala, gusto niyang makita, ano naman ang pagkakilala niyo? Kapareho din ba nila? Si Peter ang unang sumagot at sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. At sabi ng Panginoon, ikaw ay Simon. Sabi niya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang hindi ito pinahayag sa iyo ng dugo at ng laman, kundi ng aking Ama na nasa langit. Anong paggawang ito? Siyang ang kapahayagan ng Diyos ay ibinibigay sa kanya. At sabi niya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, dito ko itatayo ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanig laban sa kanya. At sumunod na pangungusap ang Panginoon ay nagsabi na, ang anak ng tao ay kinakailangan ibigay sa mga matatanda. Pumunta sa Jerusalem at ibigay sa mga matatanda at siya ay pahirapan at siya ay patayin. Ngunit sa 3 araw siya ay mabubuhay na maguli. Biglang tumakbo si Pedro sa kanya, Panginoon, huwag mangyari sa iyo ang bagay niya. He rebuked Jesus. Huwag mangyari sa iyo ang bagay na yan. Well, yung impulse sa kanya, ay naisip niya, yung impulse na yun ay sasabihin ni Jesus, salamat, Pedro. Mapalad ka talaga. Pero maya-maya sabi sa kanya, Satanas, lumagay ka sa likuran ko, isa kang katitusuran sa akin. Dahilan ang iniisip mo ay sa pangtao at hindi ang interes ng para sa Diyos. Get behind me, verse 23. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Lumagay ka sa likuran ko. Ikaw ay katitisuran sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos kundi ang mga bagay ng tao. Well, he is a rock but full of impurities. Siya ay bato pero siya ay punong-puno ng mga impurities pa rin, na kinakailangang i-refine, kinakailangang idalisay. Hallelujah. At sa bandang huli, ang Panginoon ay nagsabi sa kanyang mga alagad, sa gabing ito, ipagkakanulo ako, ang anak ng tao ipagkakanulo. At isa sa inyo ang gagawa nito. At sabi nila, ako ba, Panginoon, ako ba? At sila'y, sinabi ng ating Panginoon kung ano ang pagkakakilanlan. Pero si Pedro ay nagsabi ng malakas at tinig, sabi niya, iwanan ka man nila, ay hindi kita iiwanan. Ang Luke chapter 22 ay sinabi ng pangusap na ito. Luke chapter 22. Matapos sabihin ng Panginoon sa verse 28, sabi niya, kayo ang mga kasama ko sa lahat ng aking mga pinagdaanan. Luke 22:28, you are those who have stood by me in my trials. Sa mga pagtukso sa akin, the next verse, sabi niya, verse 31 na lamang. Verse 31, sabi ron, Simon, Simon, naririto, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Hinihingi ka ni Satanas sa akin upang ikaw, Satan has demanded permission to sift you like wheat. You know, kapag ang bato ay kinakailangan ng i-process, kinakailangan siyang durugin. At kinakailangan siyang bistayin. At
ihiwalay ang mga malalaking bahagi sa kanya. Ikaw hinihingi sa akin ni Satanas o pangikil ikaw ay bistayin na kagaya ng trigo. Ngunit sabi niya, datapot ikaw ay pinamamanhik ko. Idinadalangin ng iyong pananampalataya ay huwag magkulang at kung ikaw ay makapanumbalik na, palakasin mo ang mga kapatid. Well, lahat ng pinili ng ating Panginoon, tinawag na disciple, at ang mga disciple na ito ay pumili siya ng 12 out of those disciples. At isa rito si Pedro. At alam niya ang kanyang mga pinili niya ay mga merong potential na kinakailangang idaan sa proseso. At sabi niya, ngunit alam niya, so meron siyang pananampalataya, yung impulse niya, yung gusto niyang lumakad sa tubig, nakagaya ng Panginoon, yung kapahayagan ng pagkakilalang malinaw kay Kristo, kung sino siya, at ngayon naman ay siya ay nakita ng Panginoon na siya ay magiging tagapagpalakas ng mga kapatiran. You see the potential? Nakita niyo yung mga mineral na narito sa batong ito na kinakailangan na lumitaw para siya ay magamit na pampakinabangan ang mineral na ito. Ngunit sumagot si Pedro, but he said to him, Lord, with you I am ready to go both to prison and to death. Panginoon, handa akong sumama sa iyo kahit sa bilangguan, kahit kamatayan sasama ako sa iyo, hindi kita iiwanan. But brothers and sisters, nang si Jesus ay hulihin na, nang siya arestuhin, siya ay tinanong ng isang tao at kanyang idininay ang ating Panginoon. Sabi rito sa Luke chapter 23, Luke 22. At habang sila'y nagpapainit doon sa courtyard, ay sinabi, sabi rito ng verse 55, sabi niya, si Pedro ay nakaupo kasama nila at isang aliping babae ay nagtanong sa kanya, sabi sa kanya na nakaupo doon din sa dingas ng apoy na nagpapainit. At sabi rito, nakatingin sa kanya, ano sabi diyan? At nang nagpapadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at nakaupong kasama niya si Pedro ay nakiumpok sa next verse. Verse 56. At sabi niyang alilang babae nakakita sa kanya, samantalang siya nakaupo sa liwanag na apoy. Siyempre pag nakaupo ka sa harapan ng apoy, merong liwanag at ma-recognize mo yung itsura ng tao. At nang makita niya yung itsura ni Pedro, anong sabi niya? Tinitigan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Ngunit, verse 57, sabi rito, datapot siya nagkaila na nagsabi, babae, hindi ko siya kilala. At lumipat siya ng isang lugar. At sabi rito, a little later, isa na namang tao ang nakakita sa kanya. Yung pangalawang taong ito, according to John, ay ito yung kasamang humuli sa ating Panginoon. Yun yung description doon. Kaya nang siya'y tinanong, sabi niya, ang lalaking ito ay nakita ko siyang kasama ni Jesus doon sa halamanan. Pero dito ay ibang pinapakita, pero siya yung pangalawang lalaking ito. After about an hour, sabi niya, a little later, another saw him and said, you are one of them. But Peter said, lalaki, ang taong ito ay, hindi pa, yung verse na yan. Yung verse 58.
Pagkaraan ng ilang sandali, ikaw man ay isa sa kanila, datapot sinabi ni Pedro, lalaki, ako hindi. Hanggang sa pangatlong pagkakataon, at sabi rito ng pangatlong pagkakailan niya, then ang verse 61, then ang Panginoon, ang magkatapos niyang magkaila, ang manok ay tumilaok at lumingon ng Panginoon at siya'y tiningnan at sabi rito ng verse 61, at sa kanya niya naalala ang mga salita ng Panginoon sa bago tumilaok ang manok ng 3 beses, ipagkakaila mo ako ng 3 beses. But you know, brothers and sisters, after na ang lalaking ito ay daan ng Panginoon sa isang tinatawag na smelter. At ang pinagdaanan niya ay walang iba kundi ang bautismo ng Espiritu Santo. At nang siya ay mabautismohan ng Espiritu Santo, mga kapatid, hindi na siya nagkaila, kundi siya ay nagsanggalang para sa kanya, mga kapatid. Hindi sila mga lasing. Sila ay katuparan ng sinasabi ng propeta Joel na sabi niya sa huling mga araw, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. At siya ay nangaral ng kanyang unang pangangaral. At pagkatapos, hallelujah, ang sumunod na pangyayari, mga kapatid, ay merong isang lalaking pinagaling doon sa templong maganda. Na sinabi niya, doon sa yung naglilimos na ito, sabi niya sa kanya, pilak at ginto ay wala ako, ngunit kung ano ang nasa akin ay aking ibibigay sa iyo. It is now Peter na siya'y dumaan na at siya'y nirefine na ng Panginoon. Nireduce na siya at pina-extract na sa kanya yung pinaka-mainam na metal na dapat na magagamit ng Panginoon. At mga kapatid, si Pedro ang ginamit ng Diyos para ang isang lumpo mula sa pagkabata ay nakatayo, nakalakad, nakatakbo at nakalukso. At ang Pedrong ito, mula doon sa pangyayaring ito, na namangha mga tao, ito yung sumunod naging pagkakataon ni Pedro na nangaral siya sa 2nd pagkakataon. He preached his 2nd sermon after ng miracle ng lalaking lumpo na bumangon at siya ay nakalakad. And so many things, hanggang sa pinakita ng banal na kasulatan, ang Diyos ay gumagawa ng dakilang mga bagay sa buhay ng mga lalaking ito. Mga kapatid, si Pedro din na nagsabi na ang pananampalataya ay kagaya ng ginto na kinakailangang dalisayin. Brothers and sisters, naniniwala ko, ang Diyos ngayon is in the process now na nagpapalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga bato. Ikaw ba ang batong ito? Tayo ba ngayon ang mga batong ito na dinadaan ng Panginoon ito process? Pero isang araw, ang batong iyan ay marireduce. Kinakailangan siya, kumakaminsan kinakailangan durugin, kinakailangan basagin, kinakailangan i-grind into powder, kinakailangan dikdikin kumakaminsan, at kinakailangan bisayin para siya ay ihiwalay ang mga impurities sa kanya. And the last part na gagawin sa kanya ay siya ay idaan sa apoy. You know, mga kapatid, hallelujah, ang bahaging ito na ginawa ng Panginoon sa isang lalaking si Pedro na isang bato, ay dinaan siya sa isang refinery, sa isang mataas na uri ng apoy na kanyang pinagdaanan. Well, nakita siyang idininay ang Panginoon ng 3 beses, pero hindi inalis ng Diyos ang tiwala sa kanya.
Do you love me more than this? Sabi niya kay Peter. And he asked Peter 3 times, do you love me more than this? And Peter said, you know, Lord, that I love you. Ikaw ang nakakaalam. At sabi ng Panginoon, ipagkakatiwala ko sa iyo, pakanin mo ang aking tupa. Akayin mo, shepherd my sheep. Iyong pastulan ang aking tupa. Dahil nakita ng Diyos ng lalaking ito, ay naglagay siya ng potensyal doon sa loob niya. Tayo rin naman, bilang mga bato, ay merong sa loob ng bawat isa sa atin, ay sinabi ni Apostol Juan, hindi natin alam kung magiging ano tayo, pero isang bagay ang ating nalalaman sa panahon ng kanyang pagkakahayag, magiging kagaya tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Blessed be the name of Jesus. Tayo ay mga bato na nasa kamay ng smelter. And brothers and sisters, isa sa kanyang tool na ginagamit is the fire. At ang apoy na yan, ang pinakaunang apoy na tinutukoy rito, ay ang Espiritu Santo. Ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu na siyang nag-refine, hallelujah, sa bawat isa atin. Witin natin yung awit na yan, Refiner's Fire. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon Jesus. At tingin ko ating ang maulo sa oras na ito. Kung paanong wika ng Panginoon kay sa bayan ng Israel, tingnan niyo ang bato kung saan kayo kinuha. Tingnan niyo si Abraham, isang bato na dinaan ng Diyos, ni-refine ng Panginoon, pinadalisay at in-extract, pinalitaw ang pinaka mainam na bagay na naroon sa kanya, at ito ay ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Ganun din ang kanyang ginawa kay Pedro. Ngunit ngayon, mga kapatid, merong isang pinakamainam na bagay. Hindi katulad ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Meron siyang kakaibang bagay na ginagawa ngayon dahilan merong banal na Espiritu. Merong apoy ng Espiritu na siyang, hallelujah, nagre-refine sa bawat isa sa atin. Individually, ang bawat isa ay dinadaan ng Panginoon dahilan alam niya merong mahalagang materyales sa loob mo. Alam niya na merong valuable minerals doon sa loob ng bawat isa sa atin. Doon sa loob ay merong pananampalataya, merong pagkilala, merong kalikasan na kagaya ni Abraham. At sabi ng lalaking si Juan Bautista, hallelujah, ang Diyos ay kaya niyang magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. And thank God, mga kapatid, hallelujah, sa uling maaraw na ito, tayong mga bato sa kanyang kamay, tayo mga bato na kanyang dinadaan, hallelujah, sa kamay ng smelter. Siya ang isang smelter, hallelujah, na nakaupo at kanyang nire-refine at upang palitawin, walang ibang pwedeng lumitaw kundi ang bawat isa ay magiging kagaya ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat dahilan binigay niya sa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay siyang apoy na, hallelujah, nagsusupok, hallelujah, hindi para tayo, hallelujah, sunugin lamang, kundi tayo ay para i-refine at palitawin ang pinakadalisay na bagay doon sa loob natin. Hallelujah. Shall we pray? Hallelujah. Sa iyong dakilang pangalan, sa oras nito, Panginoon, dalangin ko, Lord God, sa oras nito ay
ang bawat isa sa amin ay napagtanto at napag-unawa ang iyong mensahe na iyong pinapaabot sa bawat isa sa amin. Hallelujah, na kami ay kagaya ng bato na walang halaga. At yan ang sinabi ng iyong mga salita, Panginoon, sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Masdan namin ang pagkatawag na tinawag mo sa amin. Hindi marami ang mga marunong. Hindi marami ang mga noble, Lord. Hindi marami ang mga malalakas, kundi nagawa mong piliin ang mahihinang bahagi ng mundong ito upang hiyain sila ng mga malalakas. Kinuha mo, Panginoon, ang mga mangmang sa mundong ito upang hiyain ang mga matatalino at mga marunong. Lord God, salamat sa oras na ito, Panginoon. Ang bawat isa sa amin ay mga bato sa iyong mga kamay, sa iyong kamay. Hallelujah, nakagaya ng isang hallelujah, nagdadalisay, Panginoon. At Lord God, naniniwala ako isang araw ay merong mga lalaki at babae na lilitaw na kagaya ni Abraham. Mga lalaki at babae, Panginoon, ng kanilang mga puso ay kayang sampalatayanan ang lahat ng bagay na iyong sinasabi at iyong sinasalita, Panginoon. Mga lalaki at babae ng pag-alinlangan ay wala ng puwang sa kanilang puso, na kanilang handang gawin ang lahat ng bagay na pinapagawa mo, Panginoon, sa kanilang buhay, O Lord God. Isang lalaki o babae, Lord, na inalis ang lahat ng mga impurities sa buhay ng iyong mga anak at pinalitaw, Panginoon, ang pinakadalisay na bagay, hallelujah, doon sa kaloob-looban namin. Panginoon, ang malaking bato ay unti-unting matatapyas, unti-unting, hallelujah, madudurog. It will turn to powder. Ngunit sa pamamagitan nito, Panginoon, doon mo kukunin, hallelujah, doon mo palilitawin ang mga mahalagang bahagi sa buhay ng bawat isa amin. At dinadaan mo kami, Panginoon, sa apoy. Una, ang iyong Espiritu Santo na gumagawa sa amin. At pangalawa, sa mga bagay na iyong pinapahintulot sa buhay ng bawat isa. But Lord God, the very purpose of this, ang pinakalayunin dito ay hindi lamang para kami saktan, hindi para kami pahirapan, kundi para kami dalisayin, hallelujah, sa aming panahon, Panginoon. At kami ay lumitaw na mga anak ni Abraham, Panginoon, soling maaraw. Lord God, dinadalangin ko po, Panginoon, ang maliit na kalipunan ito. Ikaw ay magpalitaw, O Lord, ng mga lalaki at babae na mga kagaya ng pananampalataya ni Abraham, na mga anak na lalaki at babae ni Abraham, na ang kanilang gawa ay katulad ng gawa ni Abraham. Ang kanilang pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ni Abraham. O Lord God, hallelujah, salamat, kami ay nasa iyong kamay at kami ay nasa proseso mo, Panginoon, hallelujah, mula sa kalawalatian tungo sa kalawalatian, mula sa isang kalalagayan, Panginoon, hallelujah. At Lord God, oo, Panginoon, may mga bagay na lumilitaw, nakikita namin ang aming mga weaknesses, nakikita namin ang aming mga kahinaan, nakikita namin ang mga bagay na kulang sa amin. At Lord God, lahat ng yan ay mga impurities na yung tatanggalin at unti-unting inaalis sa iyong mga anak upang palitawin, Panginoon, ang isang dalisay. Hallelujah. Lord God, tinataas ko sa iyo ang mga lalaki at babaeng ito, ang mga puso na sa iyo ay tumatawag sa oras na ito at nais ilagay ang kanilang buhay sa iyong kamay, Panginoon, na ikaw ang mag-refine sa kanila, ikaw ang magdalisay sa kanila, ikaw ang magpalitaw sa kanila, dahil nakikita mo, Panginoon, kagaya ni Pedro, na merong mga bagay na naroon sa loob niya, hallelujah, merong pananampalataya, merong kapahayagan, merong kang bagay, O Diyos, hallelujah, merong kang nakikita na isang araw ang lalaking ito, hallelujah, bagamat siya'y dumaan sa mahinang kalalagayan at bagsak na kalalagayan, pero siya ay pwedeng gamiting mga tagapagpalakas ng mga kapatiran. O Lord God, salamat.
Hallelujah, ang mga lalaki at babaeng ito ay gamitin mo sa huling mga araw nito. Malagay kami sa iyong kamay at maging instrumento kami ng mga epektibong instrumento, Panginoon, sa iyong kamay. Hallelujah, upang isagawa ang iyong sakdal na kalooban sa ibabaw ng sanlibutan ito. At mangyari, Panginoon, kagaya ng sinabi ng iyong mga salita, let your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano ang nais mo sa langit ay mangyari sa ibabaw ng lupa. At Lord God, hindi mo gagawin ito kung hindi sa pamamagitan ng mga lalaki at babae ng mga anak mo, Panginoon Diyos, na sa ngayon ay nakikitang walang anumang bagay, pero sila ay palilitawin mo sa kanyang kaluwalhatian. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Tinataas ko, Lord God, ang aking buhay sa iyo, na patuloy na gamitin sa iyong kamay, gayon din ang bawat isa sa amin. O Panginoong Diyos, maraming salamat. Lord God, hindi kami nakatingin sa mga impurities. Marami mga impurities na kami nakikita sa aming buhay. Pero Lord God, ito'y pinapaubayan namin sa kamay ng smelter, sa kamay na magdadalisay, sa iyong kamay, Panginoon, at sa apoy ng Espiritu Santo na mag-aalis at magtutupok ng lahat ng mga bagay nito. Hallelujah, hanggang sa kami ay palitawin na isang maluwalhati sa iyong harapan. Purihin ka, dakilang Diyos, sa iyo ang karangalan, sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, sapagat ikaw ay nararapat pasalamatan. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Blessed be your name, O Lord God. Yes, Lord God. Tatawag ka, Panginoon, ng mga lalaki at babae. Magpapalitaw ka mula sa kalagitnaan ng mga simpleng mga taong ito, ng mga taong merong kahinaan, mga taong, hallelujah, nang galing sa karumihan, nang galing sa isang bahagi, ngunit ikaw ang Diyos na gagamit sa bawat isa amin. After you have purified us, Lord God, thank you for the Holy Spirit. Thank you for your Spirit, Lord God. Oh, I pray, Lord Jesus, hallelujah. Let your fire, Lord God, ay patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa amin upang kami, hallelujah, ipalitawin na isang maluwalhati sa huling maaraw nito. Oh, glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. We bless your name, O God. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Tinataas ka namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord Jesus. Oh Lord God, hallelujah. Panginoon, mula sa pasimula ay nakilala mo ang bawat isa sa amin. You know, Lord God, that we have a lot of impurities in our life. Maraming mga bagay na marumi sa amin. Maraming mga bagay na weakest parts sa amin, Lord. Ganun pa man, Lord God, ay tinawag mo ang bawat isa sa amin. At Lord God, nilagay mo ang iyong Espiritu. At ito ang siyang mag-aanyo sa bawat isa sa amin. Ito ang panibagong creation na yung gagawin sa iyong mga anak, Lord. A new creation sa pamamagitan ng apoy ng iyong Espiritu, Lord God. Panibagong paglalang na yung gagawin sa iyong mga anak sa huling maaraw nito. O Lord Jesus, hallelujah. Blessed be your name, O Lord God. Hallelujah. We bless your name, O Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Naalala namin ang sinabi ni sinabi ni Santiago sa Elias, ay katulad din ng bawat isa sa amin na merong kahinaan na katulad namin. Ngunit Lord God, doon sa loob niya ay merong bagay kang pinilitaw mula doon sa loob niya. Oh, blessed be your name. Oh, blessed be your name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Once more, let's sing, consume the Lord by the fire of your Spirit.